Vico! Magandang umaga, Barangay Pineda. Kamusta po kayo? Maraming salamat. Pag nakita natin na pwede at kayang gawin, di na kailangan marami pang sasabihin. Gagawin na lang po natin. Yung Mega Dialysis Center, nakita niyo po, sa Pasig, yung lokal na pamahalaan po natin, nagtayo ng isa sa, kung di ako nagkakamali, ito yung pangalawa sa pinakamalaking dialysis center sa buong Pilipinas. Pinangako ba namin yan noong 2019 o 2022? Hindi po. Pero nakita na pwede, nakita na kaya, ginawa na lang po natin. Yung cardiac catheterization lab sa PCGH, pwede na tayo magpagawa ng angioplasty ngayon sa atin, di na dadalhin sa iba pang ospital. Pinangako ba namin yan noong 2022? Kung si Eric, pinangako ba natin yan? Hindi po. Pero nakita na pwedeng gawin, kayang gawin, ginawa na lang po natin. Yung expansion ng local senior pension, 2022, bago pa lang yung programa. Ngayon, kasama na, kahit yung may mga SS na hanggang 4,000 pesos. Pinangako ba namin yan noong 2022? Hindi po. Pero nakita na kaya nating gawin, pwedeng gawin, ginawa na lang po natin. Marami na po tayong nagawa. Pero sa tulong ng mga konsehal natin ngayon, mula 2022, sa totoo, mas bumilis ang mga bagay-bagay. Hindi ko masasabi na madali ang trabaho, hindi madali ang trabaho, pero mas gumaan kahit papano. Yung mga hindi ko matutukan, itong mga kasama natin, tinulungan po nila tayo. Vice Mayor natin, masasabi ko, talagang masipag, professional sa trabaho. Higit sa lahat, ang Vice Mayor natin ngayon, hindi pala absent. Laging nandun, laging pumapasok. Pag kailangan natin siya, nandyan po. Vice Mayor Dodot Jaworski po yan. Yung mga konsehal natin, muli po, sila yung tumutulong pagka may mga, syempre, marami rin tayong iniisip. Araw-araw, may 30 barangay, 1 milyon ng Pasigenyo. Nasa 100 ng opisina sa City Hall. Pero sa tulong ng mga konsehal, mas natututukan ng ibang mga issue, ibang mga bagay na hindi kaya ng isang mayor lamang. Si Eric Gonzales, bukod sa pag-uhaw tayo, naalala natin siya, ay tumulong po yung mga nabanggit ko kanina sa health at marami pang iba. Pati yung digitization natin ng health record sa center, si Eric Gonzales. Ang tumulong sa toda natin. Magtanong kayo sa kahit sinong tricycle driver, alam po nila kung paano gumanda ang serbisyo ng pamahalaan. Dati huli ng huli, kahit mali na, inuhuli, wala namang mali, inuhuli pa rin. Kasi may kota yung toro, yung nagtanggal niyan. At nag-ayos at ngayon nagbibigay ng iba pang tulong sa mga tricycle driver natin. Consi Volta de los Santos. Wow, pogi. Yung dumulong sa atin para maban ng Pogo. Tayo unang LGU sa buong Pilipinas na nagban ng Pogo. Yung tapat loan, siya rin yung tumulong sa atin para tumaas yung ceiling, para mapaganda yung microfinancing natin. Iba pang tulong sa mga negosyante, lalo na sa maliliit na negosyante. Simon Tantoco. Wow, kamukha ni Volta. Sa senior citizens, yung tumutulong sa atin para mapaganda pa yung mga benepisyo ng mga senior sa Pasig. Nakarinig ko niyo kanina yung sa octogenarian, yung sa expansion ng local senior pension, at marami pa pong iba. Marcial Pao, Santiago. Dali, mahina pa lang yun. Mahina pa lang yun. Depende kasi sa lakas ng bigas ko ng pangalan niya, tumataas yung talon. Panoorin nyo ito, ha? Konsehal Pao, Santiago. Well, pag nilakasan natin na konti, Konsehal Pao, Santiago. Pero pag ito na yung pinakamalakas, Konsehal Pao, Santiago!
Ngayon, meron tayo isang kasama na hindi pinalad noong 2022. Nakilala niyo na po, nakita niyo naman kung gaano kasipag nito. Pero gusto ko lang po ikwento sa inyo. Baka hindi kasi alam ng iba. Natalo siya noong 2022. Pero pagkatalo niya, sunod na araw, kinausap niya ako kagad. Sabi niya, kahit walang sweldo, kahit wala siyang hinihingi, tutulong siya sa mga CSOs natin. Nagtayo siya ng CSO Academy. Sa madaling salita, kahit wala siya sa posisyon, nagtrabaho po siya para sa ating lungsod. Coach Paul, Senogat, handang tumulong sa inyo at sa lahat. Last but not the least, ito siguro sa lahat sa kanila, ito yung pinakakilala ninyo. Siya po ang tumutulong sa atin ngayon at ang laki na po ng mga accomplishment niya. Sa loob ng 3 taon lamang, isang term pa lang siya, pero nakatulong na siya sa mahigit 3,000 pamilya Pasigueño para mapasa kanila yung lupang kinatitirikan ng mga bahay nila. More than 3,000 Pasigueño. Marami sa mga problema, dekada na pong problema. Natulungan tayo ni Councilor Kiko Ruscha. Alam ko po, may mga tanong kayo kay Councilor Kiko, lalo na po yung mga nakatira dun sa lupa ng PNR. Alam niyo po yan, di ba? Para po sa kaalaman ng lahat, sa tulong din naman ng Land Management Office natin. Pero si Kiko, sabi niya, tinututukan niya rin po. At kanina lang, may mga update po siya sa akin. Nakikipag-ugnayan naman po tayo sa PNR at mukhang handa na rin po ang PNR para i-extend yung kontrata po natin. Okay po? Kaso lang, may ilan tayong kailangan pag-usapan. Hindi na po ako mahiya sa inyo, ha? Opo. May mga iba kasi na may ibang kapitbahay po tayo na medyo sumobra ng konti dun sa mga road lots po natin. Tayo, siyempre, pangalawa lang ang politika. Kailangan unahin natin ang kaayusan at yung ayusin natin ang gusto natin tumaas ang antas ng pamumuhay dito sa Barangay Pineda. Gusto natin maganda. Gusto natin maayos. Kaya yung mga nag-encroach po dun sa kalsada natin, kailangan manatiling 6 meters po yan. Pag emergency, paano po tayo? Hindi naman kami yung mahihirapan, kayo po. Pag may sunog, wag naman po sana. Pero kung magkasunog, paano na lang po hindi makakapasok ang bumbero na maayos? Kaya hihingi po ako ng tulong sa inyo. Hindi na po sa eleksyon, hihingi po akong tulong sa inyo, lalo na yung mga kasama po natin na medyo nag-encroach, na magtulungan na po tayo para mapaganda pa ang inyong lugar. Sa inyo naman po yan. Wala naman pong duda na sa inyo na po yan. Pagandahin lang po natin. Tutulong po kami. Makikipag-ugnayan po kami sa inyo sa tulong ni Councilor Kiko. Okay po ba yun sa lahat? Maraming salamat po. Okay na po. Kasi parang may nakalimutan po ako. Sino? Anong nakalimutan ko? Siyempre, meron din tayong congressman. Ang congressman natin sa Pineda, naku naman, hindi na kailangan i-kampanya si Congressman from Pineda. Wala na akong kailangan marami pa. Hindi na ako magsasabi na marami pa. Kasi basahin nyo lang po yung politos niya. May kita nyo kung gaano karami niya niyang nagawa para sa ating lungsod at maging para sa bansa po natin. Walang kaduda-duda ang ating Congressman, Roman Romulo. Marami na po tayong nagawa, marami na tayong napagtagumpayan bilang isang lungsod. Kasama po ang mamamayan, kasama ang buong giting ng Pasig. Sigurado po ako na sa susunod na 3 taon pa, mas marami pa tayong magagawa. Mas marami pa tayong mapagtatagumpayan. Paiigtingin pa natin kung ano ang nasimulan na. Sa tulong po ninyo, maraming salamat. Mabuhay ang Pineda, mabuhay ang lungsod Pasig. Vote straight po tayo. Nung una kami pumalaot muli sa politika, tatandaan nyo, medyo malaki yung kalaban namin nung panahon na yun. Sa totoo, hawak nila lahat nung panahon na yun. Nung pumunta po kami dito, ni Mayor Vico, konsehal pa lang siya, ni Kiko,
Nung pumunta po kami dito, kahit saan kami pumunta, napakaganda po nung reception. Pero, dito natin napatunayan na napakamaayos po ng mamamayan ng Barangay Pineda. Pagdating po nung halala, nung panahon na yun, napakalaking panalo po ang binigay po ninyo sa amin ni Mayor Vico noong 2019. Sa totoo, kaya pag narinig ko po yung sinasabi na dito po sa lungsod ng Pasig ay ang mga mamamayan natin ay mahusay, matitino, at sa totoo, hindi nabibili ang boto nila. Dito sa Pineda po, 2019 pa lang pinatunayan niyo po na talagang maayos ang mga taga-Barangay Pineda. Pero nung naglalakad po ako dito, yung sinasabi ni Vice Dodot na talagang lahat team giting, eh di meron talaga ho, magpapalitrato. Pag nagpapalitrato, di ba gaganon kami? Meron pong iba, pag gano'n, nakaganon. Sabi ko, teka, Mayor Vico tayo, ang ganito, Volta yun. Sabi ko, dapat ganon. Di ko, yung kabila kasi yun yung Volta eh, di ba? Kaya sabi ko, pag ang lakas mo dito, Volta, ang dami nakaganon eh. Sabi ko, dapat ganon dahil Vico yun. Pero ang totoo po, no, sa totoo talagang nakakatuwa po yung reception sa amin dito. At sa totoo, sinusubukan po, hindi man kami perfecto. Sinusubukan po namin gawin ang lahat para maayos po talaga natin, hindi lang sa Barangay Pineda, pero sa buong Pasig. Mula 11,000 scholar, ngayon 25,000 na po ang scholar ng ating lungsod. Uulitin ko, yung mayaman ng lungsod, dumadami po ang nakikinabang sa pera ng taong bayan. Tama? O hindi lang po yan. Hindi lang po yan hanggang high school, hanggang college, o yung PLP. Yung PLP po dati may bayad. Tama, mali? Nung araw, kalahati po yan, binabayaran ng mga magulang. Ngayon, libre na 100%. Pero bakit naging libre ang PLP? Alam niyo bakit? Ito, hindi niyo alam, di ba? Yan po ay sinulat ng isang congressman na maging libre ang PLP. At hindi niyo alam kung sino yan? Yan po ang congressman natin, Congressman Roman Romulo. At hindi lang yun. Para mas lalo tayo maging proud, no? Eh siyempre, proud tayo sa mayor natin. Dapat maging mas proud din tayo sa ating congressman. Kasi yung batas niya, hindi lang po PLP. Lahat ng state universities and colleges, yung public university po natin sa buong Pilipinas, naging libre dahil kay Congressman Roman Romulo. Kita nyo naman ang gagaling na mga leader ninyo dito sa Pasig natin, di ba? Oh, kaya kailangan maging proud tayo mga Pasigenyo, di ba? Ngayon ito, tutuloy ko yung kwento sa education. Kanina lang, naglalakad ako, mayroon nagpapasalamat sa akin. Mayor, mga 4 yata, nagpapasalamat kong dahil sa Pag-asa Scholars natin. Narinig niyo yung Pag-asa Scholar? Kasi po, after nung 22 election, nag-uusap po kami, no? Anong plano natin, no? Nag-uusap kami ni Kong, ni Mayor. Ang problema ko kasi natin, yung PLP, by ranking, di ba? At pinakamatatalino. Tapos, 1,300 lang po yung capacity niya, 8,000 po yung ating mga senior high school graduates. So, hindi po nakakapag-aral yung karamihan ng ating mga kabataan Pasigenyo. Naisip po namin, imbes na gumawa tayo ng dagdag na eskwela, dagdag na building na naman, dagdag na naman na alagaan natin mga pasilidad, eh bakit hindi na lang natin gamitin yung mga pribadong universidad o kolehiyo dito sa loob ng Pasig para makapag-aral? Hindi po yung pinakamatalino, pero yung pinakamahirap natin mga kababayan na nais magtapos ang kanilang mga anak. Kaya po ngayon, ang mga halos 2,000 na po ang ating mga kabataang Pasigenyo na nag-aaral ng kolehiyo sa Pasig Catholic College at sa Arellano University dito sa Canyogan. Hindi po dapat maging balakid ang kahirapan para maabot natin ang pangarap natin na makapagtapos ang ating mga anak sa kolehiyo. Tama? Ngayon, para maintindihan ninyo, tandaan niyo yung mga numero yung sinasabi ko sa inyo ha. Yung unang taong kasi po, ang allotment po ng City of Pasig dyan, 120 million. Eh yung first year magiging second year, dito doble po yun, magiging 240. Magiging third year, 360, magiging fourth year, 480. Halos kalahating bilyong piso
ang maiaalat po ng ating lungsod. Makapagtapos lang ng kolehiyo yung inyong mga anak. Mga kaibigan, maghanap kayo ng ibang lungsod sa buong Pilipinas na may ganyang klaseng programa sa college scholarship program ng ating lungsod. Wala pong katulad yan. Maniwala po kayo. Nais ko pong ipagmalaki sa lahat no na pinilit natin no na magsimula na ng universal healthcare. Pakisabi nga ho, universal healthcare. Ito po yung pangkalahatang kalusugan para sa lahat, no? Marami pong benefits ang nakukuha sa universal health na wala. At isa na po diyan yung libreng pag-hospital. Sa napuputol to. Baka nalobat. Sa Pasig ho, meron na po tayong no balance billing. 'Di ba? Alam na naman ang karamihan 'yan, no? Kung na-hospital kayo o kamag-anak ninyo, no? Kaya ho ako nagtataka. No, napanood ko 2 days ago, pinapangako ng katunggali namin, zero balance daw. Sabi ko, 3 taon na tayo. No, simula nang umupo kami, pinatupad na natin ng no balance billing kaya wala na hong binabayaran sa ating ospital na bill. No, yung mami ko, 89 years old na ho siya. Last year ho, January last year na-stroke ho siya. Ako po mismo yung pumili na sa PCGH siya dalhin. No, at 2.5 months po kami inabot sa ICU. Sabi nga ho ng mga kapatid ko, kung dinala ko si mami sa Medical City o sa ibang mga ospital na malalaki, kung mga 5-6 na milyon inabot kami. Baka hanggang ngayon, hanggang next year at mga ilang taon, naguhulog pa rin ako sa naging bill ng mami ko. Doon ko siya dinala sa PCGH at good enough no, na gumaling naman siya at kailangan na namin siyang iuwi. Alam niyo magkano inabot ng bill namin? 887,000. No, niles ho ang PhilHealth, niles yung seniors discount at kung ano-ano pa, DSWD na tulong. No? Nang lalabas na kami, alam niyo magkano binayaran ko? 0 na. Dahil sinubsidize na ng lokal na pamahalaan ng Pasig. Palakpakan naman po natin yan. Giting ng Pasig! Vote straight! Ayan. Noong 2022, napagkatiwalaan tayo ni Mayor Vico, bagamat wala po tayong malaking makinarya, hindi tayo galing sa malaking pamilya, nakasama po tayo sa Giting ng Pasig, kasama sila Congressman Roman Romulo. At kung maalala po ninyo, ang aking pong plataforma noon ay good governance. Madali lang naman po talaga maunawaan ng good governance kung tutuusin. Wala po yung iniwan sa bibili tayo ng isda. Sino po mga nanay dito? Di ba po? Pag tayo ay bibili ng isda, ng ulam, ang gusto natin yung good. Tama? Kailangan, titignan mo yung mata. Kailangan yung mata hindi mapula. Kasi pag mapula yung mata, ibig sabihin, bilasa. Pag bibili ka ng gulay, kailangan hindi yung lanta. Para sa riwa, gusto natin good. Sa isda, gusto natin good. Sa gulay, gusto natin good. Sa gobyerno, anong gusto natin? Yung good pa din. Kaya po, bagamat hindi po tayo pinalad, itinayo po natin ang Pasig City CSO Academy. Wala man po tayong posisyon o kapangyarihan sa gobyerno, nagtayo po tayo ng CSO Academy. At yan po ay kauna-unahan sa buong Pilipinas. At alam niyo po ba, pag yan po ay i-enroll natin sa ibang lugar o sa ibang leadership institution, alam niyo po magkano yan? 70,000 to 150,000 pesos. Pero yung itinayo po natin dito sa Pasig, libre po at walang bayad. At meron po akong mga nakikitang graduate dito. Pwede po bang pakitaas yung kamay ng mga gumraduate na CSO Academy? Ayan, sila tita. At ang pinakabata po naming graduate, alam niyo po ilang taon? 82 years old. Meron pa nga po nagsasabi, Coach, never kami nakaranas gumraduate. Pero sa CSO Academy, nakagraduate po kami. Mga kasama sa Barangay Pineda, ano pong ibig kong sabihin? Kung nagawa po natin ito nang wala po tayong posisyon o kapangyarihan sa gobyerno, pahiramin niyo po ako ng kapangyarihan this 2025. Mas hihigitan pa po natin at mas gagalingan pa po natin. Sino po dito na meron pong 80 years old? Sino po dito? 80 years old. Kayo po? 80?
Okay, so magmula po 80, may matatanggap na pong 10,000. Ang 85 years old, may matatanggap na po na 15,000. Pagdating po ng 90, may matatanggap pong 25,000. 95, may 25,000 na rin po. At pagdating ng 100, may 25,000 na rin po. Lahat po ito ay nagawa po at nagkaroon ng progress simula po noong 2022 hanggang ngayon. Hahayaan niyo po ba tumigil ang progreso pagdating po sa pag-aalaga ng senior citizen? Hindi po, di ba? So kung ako po sa inyo, sa darating po na halalan, vote straight, Giting ng Pasig. Maraming salamat po. Kanina nabanggit ni Pao na pagdating natin ng 80, 85, 90, 95, 100, meron po tayo makukuha, di ba? Ngayon, nung napasa namin yan last year, nung nag-ikot po kami, ang kadalasang feedback po sa amin, paano naman po kaming mga nasa gitnang edad? Tapos na po kami, hindi po kami nakasama sa ordinance. Baka po pwede kaming makasama. So nung panahon na yon, hindi pa kami makakommit. Pero late last year, nakipag-ugnayan po kami kay Mayor Vico, and then happy po kami to announce na sa taong 2025 lang, pagdating natin ng 80 to 100, lahat po tayo, ang minimum po na makukuha is 10,000 pesos. So, ngayon, nabanggit din kanina ni Pao yung local senior pension. Kami po ni Councilor Eric, nakita po namin na baka rin po pwede magkaroon ng pension ang PWD. Kaya final po namin nung nakaraang buwan, ang PWD pension kung saan lahat po ng bedridden makakakuha rin po ng konting financial assistance. So, hopefully po mapasa na siya in the very soon. Alam niyo po, kanina may nadaan na rin po kami. Nakapagpakabit na po ng mga kuryente. Dati po kasi bawal kapag hindi pa sa inyo yung titulo. Ngayon po, napadali na po sa tulong po ng ordinansa na ipasa namin ni Kiko Rosa. At Bubay Agustin. Pwede. Aayusin po natin. Actually, kanina nga rin po, para marinig ni Mayor din, tama rin naman, yung mga tiga-MRR, yung mga may sari-sari store na hindi pa sa kanila yung titulo, baka makakuha na rin ng permit, basta may HOA, baka ayusin na rin po natin yung ordinansa. Tama rin naman sila. So, napakarami po ng mga masasayang bilanggit namin at mga libre. Ang hindi na lang pong libre ay ang fake news. Kaya po sana huwag tayo maniniwala. Pero sa mga taga-barangay Pineda, sana po sabayan niyo ako at the count of 3, pagkabilang ko ng 3, sumigaw po tayo ng Vote Straight Giting ng Pasig. 1, 2, 3! Ang galing. Paalala lang po may mas matibay na tayong ordinansa regarding sa kinabubwisita natin araw-araw. Nakita nyo na yung tarpaulin natin dyan. Yung dumi ng aso. Oo nga, malat na eh. Pagtsagaan nyo lang, mabilis lang to. Yung dumi ng aso. Hanggang 5,000 na po ang parusa sa mga pabayang may amo, ang pabayang amo na nagpapakawala ng mga alaga nila para dumumi sa labas. Hindi lang po penalty 5,000, may kulong ho. Magkasamang ikukulong yung amo at saka yung aso. Kaya pagbagtaan nyo na yung mga pasaway na kapitbahay nyo, bilang na yung araw nila, sa kulungan na lang natin sila makikita. Okay po ba? Pero sana po, kahit walang ordinansa, kahit walang batas, kahit walang penalty o kulong, ang kailangan lang naman po natin malasakit sa ating kapwa, malasakit sa ating komunidad. Konting hiya na lang, di ba nga? Kawawa naman po yung mga anak natin nakakatapak ng dumi, napapasok sa bahay, nasusubo, nagkakasakit. Hindi po kailangan ng batas. Malasakit lang po talaga. Kaya po, mapagtutulungan ba natin ito?